As I also mentioned, no, kasi di ba nag-declare ng national state of national energy emergency. And kasi kaya nga may austerity measures ngayon yung executive, hindi sila ng red carpet, and then may konting tipid-tipid daw sa mga pagkain or whatever. And then sinabi din niya na lahat ng government agency ay pinagtitipid po niya. Is that enough po doon sa pinakaharap natin? Dapat gumaya kayo sa Venezuela. Biglang nag-wave ng sweldo ang mga opisyalis. Dapat itong nag-energy crisis at naggrabe na yung survey na half of Filipinos are already hungry. Kayong mga senador, presidente o vice president, mga senador, congressman, mag-wave na rin kayo ng inyong isang buwan man lang na sweldo. Pero wala kasing sense of sacrifice itong si BBM. Lagi siyang prinsipe. Di ba? He has always been the crown prince. Kaya, what the president wants, the president gets. Itong sinasabi niya, Hana, na sinusoli yung 800 million, that's just the tip of the iceberg. Para lang yan ma-appease niya tayo. Pero kung titingnan mo yung isang report, ano ba yung nag-report dyan na 1.9 trillion ang flood control projects? Kung, say, i-round off natin siya 2 trillion, 1.9 trillion daw. Sa 2 trillion, sa 30% na kickback, dahil yun ang sinabi ng mga kontraktor at ni Saldico. Sa 30% ng 2 trillion, that's how many billions? That's 600 billion. Bakit bigyan mo kami ng 800 million? Parang matutuwa pa ba kami na sinuli nyo 800 million lang? Hirap na nga po ang mga tao. Di ba? Kung aside from that, bakit naman po selective naman? Pumunta akong jail Hana, I went to the jail in Payatas. Mga minor, mga DPWH, district engineer, mga project engineer, mga nakakulong doon. Wala man nakakulong doon na regional director. Wala nakakulong doon na undersecretary. Nasaan na yan si Bryce Hernandez? Bakit yan hindi nakakulong? Bakit lahat sila state witness? Pwede ba yun na si Bonoan state witness din? At alam ko na, si Bonoan is state witness, ituturo niya si Martin Romualdez. Ang labo naman, si Bonoan is already secretary. Bonoan is already the president. Paano siya naging not the most guilty? Siya itong pumirma sa lahat. Siya yung nag-a-approve niyan lahat Di ba? Imposible naman yan. Tapos ngayon, hospital arrest lang siya. Diba? Talagang hindi tayo satisfied sa ginawang investigasyon at resulta ng flood control investigation. Dahil pinipili lang nila kung sino ay kukulong nila. Okay. Sa akin, ang rating ko dyan, pasang-awa lang, 75. Sa flood control, corruption, investigation. Another topic po, Attorney Banagbayan, Hana. Punta naman tayo dito sa agriculture. Remember, sa upo pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos, hinawakan niya Di ba yung Agriculture Department? Siya ang secretary. Yes, after 4 years, tingnan natin kung meron ba talagang narating, lumalaba, o ano pa bang plano nila. Pakinggan po natin ito. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.2 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF.
Ayun, sapat na ba ang ginawa, Attorney Gonzon? Bakit naman puro ayuda? Di ba dapat trabaho? 2.5 million walang trabaho, ayuda mo lang ng 10 kilos ng bigas na kinupitan pa ng 2 kilo? Bakit ganun? Ano ba ang ibig mo sabihin dyan, BBM? Nasa loob ng 2 taon, ay bibigyan mo sila ng tagsa 10 kilo buwan-buwan? Hanggang saan naabot yun? Ang kailangan po ng mga tao ay yung pinumesa mo, you promise jobs. You promise jobs. But it got worse every year. Parami ng parami ang walang trabaho, 2.5 million. At dumadami pa ang nagtatrabaho lang ng part-time. Sinabi mo rin yun, those are the underemployed. Hindi yung sapat ang ayuda. Dahil hindi po yan tatagal na at pansamantala lamang yan na tulong. Ang kailangan po ng tao ay trabaho. Trabaho. Kaya dyan importante ang foreign direct investment na makakapagpapasok ng bagong kapital and create new jobs. Pero sa ngayon, bagsak din eh. More than almost 50% of foreign direct investments ang bagsak ay almost 50%. So, no new jobs from foreign direct investments, and yet, Bongbong, I heard him, BBM said, na meron siyang nadalang investment, napasok na investment, pero wala siyang na-specify. Kasi, para kasing nakukulangan yung ating mga kababayan in terms sa ginagawa sa sektor ng agrikultura. Kasi, di ba, yung mga nagsasalita in behalf, yung mga organization, ng mga grupo po ay sinasabi pa rin po na rampant pa rin po yung supply sa galing sa ibang bansa na from imported nandyan food pa rin, and they're saying na may protection ng government eh. So yun ang sinasabi nila, yun ang nirereklamo nila na parang is the government pro farmers or mas pabor sila sa mga illegal na supply na nasa merkado po. Oo, kasi ang importation na yan, ang hindi sinasabi ay ayaw nilang sabihin, pero ang totoo, lahat dyan, ang importation na yan, may racket dyan. Kaya, instead na yung pinramis niya sa atin na food production for 4 years, hindi niya pa rin nagawa. Yes. Kita mo, hindi siya nag-report ng yield ng rice. Hindi siya nag-report ng yield ng rice at corn. Hindi siya nag-report niyan na specific. Kasi, sinasabi niya lang food production, but for 4 years, she's been saying food production. And yet, the cost of fertilizer is now 1,600 per 50 kilo bag. From around 900 or 700 to 900 pesos per 50 kilo bags of fertilizer when he took over as president. So for 4 years, wala siyang nagawa na significant sa food production dahil umaasa siya sa importation, Hana. Import lang ng import. Ang taas ng dollar ngayon sa peso. Kaya lalo namang nababawasan ang kaban ng bayan. Ngayon, yung 20 peso na bigas, dahil promise niya yan, ano naman ang klase yan? Sa 20 pesos na Band-aid bigas, ba? Band-aid diba? solution. Ano naman yun? Subsidy naman yun na temporary. At ang reklamo ng farmers dyan ay yung kanilang bigas na raw, from the farm, raw, unmilled rice, bibilin lang ng NFA sa 10 pesos per kilo o nagsimula nga sa 8 pesos lang a kilo. Paano mabubuhay ang farmers dyan? Para sa akin, hindi lang bagsak itong part na to kay BBM. Expulsion dapat dito. Hindi kasi, alam mo, ganito yan no? Doon sa bigas pa lang, na sinasabi nilang bababa sana. Hindi naman natin naramdaman yun. Magbibigay siya ng 20 pesos na bigas sa isang barangay, magbibideo, magpipicture, tapos ipagmamalaki. Pero yung ramdam mo ba talaga yung pagbaba ng presyo? Mamamayang Pilipino, alam yan, hindi bumaba ang presyo ng bigas. Hindi. Tumaas pa. At ito pa ang matindi dyan, hindi lang yung bigas. Alam nyo ba yung import mismo ng baboy? Pinatay po yung mga hog raiser natin. May grupong lumapit sa akin dyan at sinasabi nila, ayaw na nila. Talagang titigil na sila kasi lugi. Mula nung nag-import, pinirmahan na executive order si Marcos na bababaan ng tax para ramihin ng import. Nung pinababa ang tax at pinaraming import, pumasok ang lahat ng sakit, namamatay ang lahat ng mga dito na pinalaking mga baboy. At alam nyo, dahil doon, sobrang nalugi. Sobrang pinatay ni Marcos ang lahat ng hog raiser dito sa Pilipinas. Kawawa po sila. Sobrang
umiiyak na po. Kasi alam nyo ba, mahirap magpalaki ng baboy mula sa simula. Sinayin nga nila sa akin yung nililibing na nila yung baboy. Akala ko nga, ay sabi ko, congrats, ang daming anak ng baboy. Hindi, patay pala lahat. No. Talagang ganun. Kasi nga, ini-import pag ini-import, minsan nakakalusot na dyan yung mga sakit. Oh, swine flu. Oo, at ito ang ano dyan, di ba, kung maalala natin yung dating bodyguard ni Saldico, ano sinabi? Through the importation, kumikita at nagbibigay sa Malacanang. So, hindi lang pala sa bigas, kinukuha, pati dyan sa mga pork, sa mga gulay, lahat puro import na. Grabe kayo, ang baboy nyo naman. Oh. Sobra as in, kawawa po mga kababayan natin na nagninegosyo. Tapos sasabihin niya na successful itong agriculture part ni BBM. Ay, malabo ho talaga. Mamamayang Pilipino magsasabing tumataas ang mga bilihin.